Hallelujah. Hebrew chapter 9. Hebreo Kabanata 9. Hebrew chapter 9, 16 and 17. 6 hanggang 17. Hebreo Kabanata 9, talangay 6 hanggang 17. Sapagkat kung saan may pagtipa, doon kinakayaan ng kamatayan at gumawa ngayon. Sapagkat ang isang tipa ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Hebrew chapter 9, 16 and 17 says about testament, the covenant. Tinutukoy po mismo ng Hebreo Kabanata 6, 17 ang tungkol sa tipan. But NIV translate, instead of the testament, will by will, not will. Pero alam niyo po ba, na kapag ka sa magandang balita Biblia, hindi po ginamit ang salitang tipan, kundi yung kalooban. Like I said, people men died, you want to relate some our last word, minutes. Ibig sabihin, kung ito'y nilalarawan kapag ang isang tao ay mayroong pamamana doon sa kanyang mangiiwan. The covenant testament means that is the Alpha and Omega. At alam natin yung tipan at ginawa ng Diyos ay matatawag po natin simula at wakas. Everything is starting from His covenant and the unification according to His covenant. Lahat ay nag-umpisa doon sa tipan ng Diyos at magwawakas din sa tipan ng Diyos. That's why original word diadeke, the testament, original word is diadeke. In the meaning of diadeke, there's will, that's the word. Ang ibig sabihin po ng tipan sa original na sabi ng diadeke, ibig sabihin po ay huli kasunatan. That's why where there is the testament, there must also necessary to be this of the testament. At ang sabi doon, kung saan mayroong tipan, may kinakailangan mayroong din kamatayan na gumawa niyaon. Yeah. Still alive, there's no effect. Kaya kapag ka wala pa pong kamatayan, hindi po magiging epektibo yung tipan. Later we will see in the Bible, there's already God's covenant from before the creation of the world. Kaya nga po, naroon na, kapag masisiyasat natin sa pamagitan ng Biblia, may yung tipan yung naroon na bago pa po na kakinan sa lipunan. Which means, from before the creation of the world, already there's God's will, God's covenant between God the Father, His Son, Jesus. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na bago po nilikhaan lahat ng baka ay naroon na po yung tinatawag ng tipan o kasulatan mula sa Ama pagtubos. What's the meaning of the diadeke, the covenant? Yes. Kaya ibig sabihin po ng salitang diateke na sinasabing tipan ay kamatayan. That's why Ephesians chapter 1 says about the first covenant in the heaven, in the creation of the earth. At tinaman mismo ng Efeso Kabanata 1 ang tungkol po sa naging tipan ngayon bago palikayin sa lipunan po sa kanilihan. This book of the Hebrew chapter 9, you need to understand about the Ephesians chapter 1. Understand about chapter Kaya 1. nga po magiging maliwanag sa atin na hindi naman dito sa Hebreo Kabanata na siya ay maliwanag na kaunawaan doon sa tinutukoy po sa Efeso Kabanata 1. Because according to Ephesians chapter 1, there's Christ in heaven, but in God, from the creation of the world. Sapagkat ayon po sa sinasabi ng Efeso Kabanata 1 ay naroon na nakapagsakitin ng Diyos Ama yung Kristo bago palikayin ng sanlibutan. That's why Hebrew chapter 9 verse 7, without blood, there's no covenant. First covenant, even though new covenant, yes, Lord of Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin yung sinasabi doon na hindi magiging makawalwanag sa tipan kung wala ang dugo. Ang tipan ay nagiging matibay sa pamamagitan ng People, God, man, all things, there's already eternal covenant. Kaya kailangan maunawaan natin mabuti na bago pa lamang nilikha ng Diyos ang tao ang sanlibutan ay naroon na po yung tipan ng Diyos. It is God the Father. He wants to create all things for His Son.
Ibig sabihin ng layunin ng Diyos Ama ay kain ng lahat ng bagay para sa kanyang anak. But God the Son, He did not be encouraged God, and then that's why He want to be man like a servant. Pero niloob mismo ng anak na hindi siya magkaroon ng kapantay o magmakipantay doon sa Diyos. Kaya naman siya po'y nagkatawang tao. Like I said, God the Father, I create all things for you, and then you sitting on the throne of heaven. Kaya nga po magiging maliwanag sa ating yung eksena ng panahon yun, ang may sinabi sa anak na idilikay ko lahat ng bagay para sa iyo at ikaw ay upo sa trono. And then God's Son, Christ said, yes, Father, after dying on the cross, and then I will be the throne of God. At naging tugon ng anak, opo, aking ama, ako ay tutungo doon sa trono, pero matapos ang aking kamatayan. Yeah, that's why Ephesians chapter 1, verse 45, just as He chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. At sa bago sinabi ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatapon sa libutan, upang tayo maging pamabanal at mga walang lumi sa harapan niya sa Kanya. People, the Christian of the world, this God's will also create man and then accept as His son, Adam's son, by the Jesus Christ. Sa bago pa lamang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ay naroon na po yung tinatawag na tipan o kalooban ng Diyos at tatanggapin ang lahat ng mga nilalang na tao bilang kanyang mga anak. Yeah. There's only Christ about Christ, in Christ. And then verse 7 also says about blood. We have redemption through blood of Jesus Christ. Kaya nga po mahalaga na yung tinatawag na naroon na po yung Kristo at sinasabi doon sa mismong talatang ito ay naroon ng katapusan sa pamamagitan ng dugo. Ephesians chapter 1, even though some part of the chapter 2 says about first covenant that was from the beginning, given the Christian of the world. Kaya nga po binabanggit ng Efeso, kabanatang 1, maging ng ilang talata sa kabanatang 2, yung tunay na biktima ng Diyos doon sa anak mula sa kasalan. Apostle Pablo, he understands all the Bible, Old Testament Bible. Nakikita natin na kung paano naunawa ang Kristo na pagpunti niya po sa Pablo ang kabuuan ng Biblia. Even though he went to heaven and he saw everything in heaven. At siya rin mismo ay nakarating doon sa kalangitan at nakita niya kung ano mga kaganapan sa kalangitan. That's why he said, this great mystery has son Jesus Christ. At binabanggit na ako na mayroong tinatawag na dakilang diwaga at yun ay Jesus Cristo. Which means God, purposely God hide His Son Christ, Jesus Christ. And then only those who are really looking for Christ, then they no understand. Ibig sabihin, nilayaan ng Panginoon at nilong ng Panginoon na magkaroon ng tinatawag ng Kristo at ang sino man po na nilayaan doon sa Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan. That's why through Isaiah, Prophet Isaiah, God said, even though they saw, but they cannot see because already they are blind. They cannot hear it, they cannot understand because this is my will. At binabalik na ako na Isaias, aklat ng Isaias, na bagamat ito'y kanilang nakita, ito'y mahirap nilang panaligan, narinig pero hindi nila kaya. Ano ba? Yeah, this time we try to first understand about God's covenant. Ang nais lamang po ng Diyos sa atin sa oras na ito ay maunawaan natin mabuti ang tipan ng Diyos. Yeah, only Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of glory of His grace, the grace which is made us accepted in the beloved. Ang sinabi doon sa Efeso, kabanatang 1, talatang 6, sa ikapupuri ng kalulatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa biyaya. Yeah, everything, He wants to be glorified with His grace. Ibig sabihin, ang nais lamang at layunin ng Diyos ay maglalahat sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Please remind, already people creation of the world, there's Christ, but Christ, who is Christ? Our Savior, Savior. Ibig sabihin, bago pa nilikha ang lahat ng bagay, meron na tayong tinatawag na Kristo. Sino yung Kristo na yun? Ating tagapagligtas. Which means already God knows about man's sin. Doon pa lamang ay makikita na natin na unawanan ng Diyos kung ano pagiging kasalanan. Time come, man will be sinner, and then Christ will shed His blood, therefore forgive of their sins. Nang tao ay magiging makasalanan at ibubuo ng Diyos ng anak
ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Yeah, of course, okay, you see, what is difficult? The custom came to heaven, or he died on the cross. What is difficult? Ano ba ba mahirap unawain? Dahil yung anak ay nakaroon sa langit o yung Kristo ay namatay? Okay, I don't like to make trouble. Okay, say. Sa iyo kung sila sila ng anumang problema sa iyo, maaaring ipalagay na natin ito ay Panginoon. Okay, anyway, God is one God, the Father, Son, Holy Spirit, one God. Isa lang ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. He don't need any space, any place, because He's Spirit, Almighty. At hindi ko na kailangan ng anumang lugar ang ating Diyos sapagkat siya ay Spirit. But after God created heaven, custom separate from Father. This is please understand only physical mind. Okay, separate from Father, and then into heaven, already separate from heaven. Ang makikita natin matapos ligay ng Diyos ang lahat ng bagay ay nahiwalay yung anak, mismo hindi ko literal, pero siya'y naparoon sa kanila. It is so difficult because why custom Christ into heaven? Because he, like as a servant of God, man, like this man. Magiging mahirap sa ating gawain ng bagay ngayon sapagkat mismo yung Kristo bakit kailangan umaroon sa kanila. Ibig sabihin na mismo lang katulad niya po ang isang tao bilang alipin. He was Almighty God, custom Almighty God, but he became man. Sa isang Diyos na makapangyarihan pero siya yung katawang tao. That's why Daniel chapter 7, diba? Daniel, he saw the Son of Man, Christ. Doon sa Daniel, kabanata nito ay nakita niya po mismo yung anak ng tao ng Kristo. That's why in the Bible, all the time, God means only one. Because disciple Jesus Christ, they understand about Daniel chapter 7. The Son of Man, he is Jesus Christ, they understand. Kaya nga, naunawaan nilang mabuti ang kasulatan na sinasabi sa Biblia, ang ginagamit ay salitang ang. Pag sinabing salitang ang, ibig sabihin ang tinutukoy ay isa lang. This Almighty God becomes Son of Man, right? It's so great things, very difficult. Ibig sabihin, isang makapangyarihan ng Diyos ay naging anak. Difficult is not impossible, diba? It is so much the highest God really go down to most the lowest place. Ibig sabihin, yung pinakamataas na Diyos ay mas pinili ko yung pinakamababang lugar. Disciple Jesus Christ already, before creation of the Jesus Christ means already, like this, Jesus Christ, custom become from highest place comes to most lowest place. Kaya malamuan mismo ng mga lugar, ibig sabihin po na ito mismo makapangyarihan ng Diyos ay naging Kristo na kung saan yung pinakamataas lugar na kanyang nalalagayan ay mas pinili niya yung pinakamababa. And then, like as Peter saw the blood of Jesus Christ from the creation of the world. At nakita rin ako sa Pedro kung ano yung kalalagayan na bago palikayin sa mundo. That's why 1 Peter chapter 1 verse 8 to 20, diba? 8 to 20. Okay, sabay-sabay. Yeah. Unang Pedro, kabanata 1, talamat ay 18 hanggang 20. Na inyong nalalaman kayo din po sige sa mga bagay na nasisira o nangkita o ginto mula sa inyong walang kapuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi ang mahalagang loob, gaya ng kordero walang kapitasan at walang lumis sa makatuwing bagay ang dugo ni Kristo na nakilala na nanguna bago itatala ang salitan ngunit inihayag sa mga huling panahon gaya sa inyo. Peter said, you are saved by the precious blood of Jesus Christ. Sabi ko na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. But already, this blood of Jesus Christ prepared in heaven from before the creation of the world. Pero maliwanag sa mga talatang binasa namin ang dugo na ito ni Kristo na ihanda na bago pa itatapin sa lipunan. Only in this last time, 2 years ago, this blood of God, Christ, manifest us. Pero nahayag lamang ito at ang manifesto sa bawat sa atin sa muling panahon. Which means, already, God knows, time come, all the men will be sinners.
Ibig sabihin, naging maliwanag po sa pag-unawa ng Diyos na lalo na tayo magiging makasama. Yeah, because God is created, but God is created because God created man. Time comes, there is like this, can be seen, that can be seen. Kaya nga, dahil ang Diyos po ang malilikas, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalalaman niya na itong mga nilikain ng tao ay magiging makakasama. Of course, if God created us like as a robot, but we like be sinners. Hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang isang robot. Kaya naman alam niya na tayo magkakasa. God created us upon His image and likeness. That's why God created us like as almost perfect man. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya naman sabi natin tunay na ganap ang pagkalikha sa atin bilang kilala. You see, that's why today men, this head is so smart. It's so much, so much developed about the science and everything in the world. Kaya naman kung papansinin po natin ang mga tao sa kasalukuyan, sobra po na nagaganap yung karunungan at katalinuhan na nangyayari sa isip ng mga tao na halos maging sa siyensya ay sobrang nagpakataluhasan. That's why I think scientists, they want to make people a man, but they are not people a man. Kaya nga po, tingnan niyo po sa siyensya, kahit sila mismo ay naisipan nilang gumawa ng ibang tao. Yeah, because they want to come the position of the God, creating God. Ibig sabihin na ninanais din ng mga tao ito na maging kapantay at katulad ng Diyos. This is great sin. At masasabi namin isang malaking kasalanan. Yeah, okay, please you understand, there's first covenant in heaven from the creation of the world. Ako naman naman natin sa oras ito ay meron na talagang naitalaga at natipan bago padilikaan sa nila. Because what's the covenant? What's the covenant? God, time come, God want to accept us as a son in Christ Jesus. At ang tipan na yun na sinasabi, kailangan na tayo tatanggapin niya bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng Kristo. But time come, these people will be sinners. That's why Christ will shed His blood and first, in the first step, will save them. Pero ang dahil ang mga tao ito ay magiging makasalanan sa darating ng mga panahon, kaya naman itinalaga niya ay ang anak bilang Kristo upang sila malikas sa kasalanan. And then Hosea chapter 6, 7, Hosea naman na we can understand about the covenant between Adam and God. ay dito ay nilalarawan naman na nag-iipan ng Diyos kay Adan ng Diyos. Much better, NIV. Okay, sabay-sabay. Hosea chapter 6, 7. Hosea kabalata 6 na ito. Ngunit sila kaya nila ay sumalansang sa lipan. Buhay nagsigawa sila may paglililo laban sa akin. What's the message of the Hosea? I am your husband, you are my wife. Ang tunay na mensahe na kapaloob sa aklat ng Hosea ay ikaw ang aking magiging asawang babae at ako magiging asawang lalaki. Yeah, what's the original the meaning of the Hosea? Is Joshua. Joshua, same name, Joshua. Alam niyo po ba na ang pangalang Hosea ay katumbas din ang pangalang Josue? What's the meaning of the Joshua? Same, Jesus. Jehovah God is Savior. At alam natin ang ibig sabihin po ng salita o pangalang Josue ay katumbas din ang pangalang Jesus. Ang ibig sabihin ang Diyos ang aking tagapagligtas. Hosea, Joshua, Jesus, they same name. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang pangalang Hosea, Josue at Jesus ay isa lang ang ibig sabihin. The same meaning. Jehovah God is our Savior. Isa lang ang ibig sabihin ng aking Diyos at Jehovah ay ang aking tagapagligtas. Yes, Jehovah God is your husband and you are my wife. Ibig sabihin, si Jehovah na ating na Diyos ay ang ating magiging asawang lalaki at tayo naman po magiging asawa ng babae. You see Hebrews chapter 6 verse 7. Like Adam, they had broken the covenant and they were unfaithful to me there. At sinabi ko po sa Hebreo kabalatang 6, talatang 7, na katulad ng yan, sila'y sumira din sa aking nalilipan. Which means God made covenant with Adam as his wife. Ibig sabihin, gumawa rin ng tipan ng Diyos kay Adan bilang kanyang asawang babae. That's why God said to Hosea, you go and accept wife, the other three women. Kaya naman, di ba, inutusan ng Diyos si Hosea na maging asawa ng isang makasalanang babae na si Gomer.
Of course, Hosea today to us, especially Jesus Christ. Pero alam natin na si Hosea po ay kumakatawan kay Kristo. Jehovah God and Jesus Christ. Na siya ay kumakatawan, kumakanino kay Jehovah na Diyos. Who is Gomer? Who is Gomer? The adultery woman. Si Gomer, kanina naman siya kumakatawan. We are all the men. We are especially Christian of faith. We are Gomer. Na lahat ng mga tao, lalo na po mga mananampalataya ay kumakatawan kay Gomer. Last time, our prayer meeting, some of our members they could not understand, not accept my teaching. Maaaring ako nang ipahayag ito sa araw ng pananalangin ay maraming mga membro ang hindi natanggap ang ganitong klase. Because First Corinthians chapter 5, the adultery man, Apostle Paul said, his body will go to the devil, but his spirit last time will be saved. At doon sa unang Korinto, kabanatang 5, na kung saan may isang lalaki doon na nangangalan niya at ang pangangalan niya ito ay para sa asawa ng kanyang tatay. Pero sinabi niya po sa Pablo, hayaan mo maibigay ang kanyang katawan kay Satanas upang kanyang spirit ay maligtas sa huling panahon. Yeah, because according to our head, that kind of man cannot be saved. Sapagkat ang inisip natin, kung gagawa ka ng ganong klase kasalanan ng isang tao yun, hindi maligtas. But through all the Bible, we can understand all we are saying comment adultery woman, the prophet. Pero tandaan po natin, wala tayong pagkakaiba kay Gomer na isang babaeng makasalanan. Yeah, because really, do you love Jesus Christ? Bawat sa po sa atin ba nagmamahal talaga kay Kristo? No, we are not love Jesus Christ. Ang totoo, wala tayong pagmamahal kay Kristo. If you love Jesus Christ like as Jesus loved the Father, already you are so much different. Your life is really different. Sapagkat kung tunay tayo nagmamahal kay Kristo patulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang ama, maaaring masasabi natin kakaiba tayo. If you want to see what is the meaning of the love, you see Jesus, life of Jesus Christ. Jesus Christ really loved God the Father. Alam niyo ba talaga ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig? Tignan po natin mismo ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus. Ganon ang ibig sabihin ng pag-ibig. 100% he did not love the world. He did not love the money. Ibig sabihin, 100% hindi niya minahal ang sanggunian, hindi niya minahal ang sanggunian. 100% he denied his hand, his living to his own self. 100% na talagang itinanggi niya ang kanyang sariling pamilya, maging ang kanyang sarili. 100% really he obeyed to God fully because he denied his own Ang self. 100% na gano'n lamang ang pagsunod niya doon sa Ama at hindi niya pinahalagan ang kanyang sarili. That's why all the time he said, but after you, God, after you, all the time, after you, only after you. Kaya di ba, lagi sinasabi ng ating Panginoon Jesus, mangyari ang iyong kalooban naman. But Mangyari ang iyong kalooban. we are different. No. How about me? How about me? How about my mind? How about my dreams? How about my house? My mind? Samantalang tayo, hindi tayo kaya sapagkat mas pinaglalaban natin, paano naman yung aking bahay, paano naman yung aking salapi, paano naman ako. I know I not truly love Jesus Christ. Sapagkat kahit ako sa aking sarili, hindi pa ako hindi ko nakakagiyak kung minamahal ko ng lubos sa Panginoon. But only I believe Jesus Christ. I am in the Christ. Ang tanging ang nagagawa ko ay manampalataya ng lubusan kay Kristo. When Jesus Christ loved God the Father, also I love God the Father. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa Ama, ganun din po ang nagiging pag-ibig ko sa Ama. When Jesus Christ fully obeyed God the Father, I obeyed God the At sa Father. pamamagitan ng pagsunod ng lubusan ni Kristo, lubos ko na rin nasunod ng Kristo. Because really I believe in the meaning of the union of Christ. Already I become one Christ. Sapagkat nananalig ako doon sa salitang nakipag-isa na ako kay Kristo. I really believe I am His body, by my head as my husband. I am His body. At naniniwala ako nakipag-isa na ako ng lubos kay Kristo. At ako na mismo yung kanyang asawang babae at siyang asawa ng lalaki. Yeah, that's why when we obey to God, I was also with Jesus. Because as a one man. Kaya naman kung tayo susunod sa Diyos, kailangan makipag-isa tayo kay Kristo sapagkat isa lamang tayo pala. If you understand the Bible, you can understand 1 Corinthians chapter 5. At kung maiintindihan natin ang kabuuan ng Biblia, maiintindihan natin mismo yung sinasabi sa unang Korinto kabanata. Yeah, also later I explain to you about who is our spirit. At iniwalagi din sa atin kung ano ang ating spirit. Hosea chapter 2 verse 19, di ba? Hosea 2, 19 and 20. 19 hanggang 20.
At ako'y maging asawa mo magpakailanman. Oo, naging asawa ko sa katuwiran at sa katulad at sa kanyang loob at sa mga kawawa. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong magigilala ang Panginoon. This is covenant between Jehovah God to Adam. At sasabi namin ito ang naging tipan ng Diyos sa si Jehovah kay Adam. Also, of course, today to us the same. We are all same. God make us friends. At ito rin mismo at naniwala tayo na naging tipan ng Diyos para sa ating It is important. Verse 20, diba? You shall know the Lord. You shall know the Jehovah God Jesus. Pero ang pinakamahalaga sa mensahe ito ay nakapaloob doon sa Bethel na yung makikilala ang Diyos para sa Jehovah. Yeah, only by the grace of Jesus Christ, we can be His body and His wife. Sa pamamagitan nga lang po ng biyaya ng Kristo, doon lamang tayo magiging kanyang asawa at magiging kanyang katawan. Okay, let's see the Genesis chapter 2. Genesis ko na natin dalawa. Verse 17, diba? Verse 17. But the tree of the life of good and evil you shall not eat. In the day that you eat of it, you shall surely die. Datapwa sa kahoy ang pagkakilala sa kanyang mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagat sa araw na ikaw ay kumain doon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Yeah. God says, but do not, if you eat this fruit of life of good and evil, mut, die and die. Na kung ikaw ay kakain ng bunga ng pagkalam ng mabuti, ng pagkilala ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay at mamamatay. What is verse 18? Ano yung 18? Yeah. Okay, God said, but the Lord said, it is not good that man should be alone. This says also, Jehovah God, Jesus. I make him helper comparable to him. Ang sinabi ng Panginoong Diyos, hindi na mabuti ang lalaki at yung lalaki na rin kumakatawa sa ating Panginoong Kristo na mag-isa. Siya ilalala ko ng isang katulong niya. This is also same means the first covenant between God the Father and Son. At ito rin po ay kakulugan sa ating nagigipaan ng Diyos sa pasimula pa bago pa nilikaan sa libo. Anyway, God said to Adam, it is not good man should be alone, but that's why I make your wife. Kaya sinabi ng Diyos kay Adam, hindi na mabuti sa isang lalaki na mag-isa, siya ilalala ko ng isang katulong. Yeah, please you understand what is God's covenant, God's plans. Kaya kailangan magawa natin mabuti kung ano ba talaga yung tipan ng Diyos yung pangakot. When disciples, all the disciples, Jesus Christ, when they read this Bible, they understand. This is says about Christ and His wife, church. Na bagyang makalagad ng ating Panginoon ay nakita mismo at ang kahalagahan ng lalaki ito na yung lalaki na yun ay kumakatawang kay Kristo at yung babae magpapakasawa ay ang iglesia. Verse 21, diba? God made Adam deep sleep, fall in sleep, and then get his gifts and made wife Eve. Ang sabihin ko na tinulugan ng Panginoong Diyos na hindi kawasang bimbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinagpahilom ng laman sa dami. Which means the Christ will die. The deep sleep means will die on the cross, and then he make his wife, church wife, on the cross. At yung mahigpit na pagkakatulog ng lalaki kumakatawan doon sa naging kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At yung tadyang na naging asawa ni Adam, yan naman po ay kumakatawan sa iglesia. Yeah, because when God make Adam's wife open and one side of the Adam, and then get the ribs. At alam natin na para magkaroon ng asawa si Adam ay lukusan ng mismo ang kahiliran ni Adam at kinuha ang kanyang tadyang. At that time, the blood and water came up from Adam's side. At mula roon, alam natin na nagdugo at lumabas ng dugo at tubig sa kanyang kahiliran. That's why Apostle Paul says, this is first Adam. Jesus Christ is last Adam. At alam natin na mayroong talata sa Biblia na nagsasabi na ito ang kumakatawan sa unang Adan at si Kristo ang huli. And then he said, last Adam, that's why he crucified on the cross and shed his blood. At ang huling Adan ay pinako sa krus at nagubo ng dugo. Yeah. Already, this covenant, diba, between Jehovah God to Adam. Ibig sabihin, nagkaroon na ng tipan ng Diyos sa si Jehovah kay Adam. I come, I'll make wife in this way.
That's why you understand about my covenant. Na darating ang araw na magkakaroon ka ng asawang babae sa pamamagitan ng iyong That's why Prophet Hosea said, diba, Prophet Hosea said, I make covenant with Adam, but they broke. At sa pamamagitan ng ako ni Propeta Hosea, sinabi ng Diyos, magkakaroon ako ng tipaketan, pero hindi kanila hinalaman. This Genesis chapter 2, that is covenant diba, between God, Jehovah God to Adam. At sa Genesis Kabanatang 2, nakita natin kung paano nakipagtipan ng Diyos sa Adam. That's why Ephesians chapter 5, diba, that is also Apostle Pablo said, this is church, head of the church, Christ, and this white church. At pagdating sa Efeso Kabanatang 5, inilarawan mismo ni Apostol Pablo na si Kristo ang kumakatawan sa ulo ng iglesia. Okay, let's see Genesis chapter 2, verse 23, 24. Genesis Kabanatang 2, talatang 23 hanggang 24. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang bahay. Apostle Pablo in the Ephesians chapter 5, this is says about church. At doon sa Efeso Kabanatang 5, inilalarawan ng mag-asawa kay Kristo at sa iglesia. In the Garden of Eden, already Jehovah God made covenant with Adam. I make church as my wife. Sa mahalaman mismo ng Eden, nakipag-ipan ng Diyos sa si Jehovah kay Adam na darating ang araw ay gagawa ko ng isang asawa ng Kristo na siyang And iglesia. then, in this way, I put my on the cross, and then I shed my blood for my wife church. At dahil dito, kailangan ko mamatay sa krus at magdugo ng dugo para sa aking magiging asawa. That's why in the every covenant there's blood, because blood of Jesus Christ. Kaya ako magiging maliwanag sa atin na kapag gumagawa ng tipan ng Diyos, laging mayroong dugo. At Yeah. ito yung dugo ni Kristo. Genesis chapter 9, verses 4 to 6. 4 hanggang 6. Ngunit ang lamang ay buhay na siyang niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo. Ang dugo ng inyong buhay sa kamay ng bawat kanin ay hihingan ko ng sulit. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang pagbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabubuo ang kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Again, after Noah's family said, from the blood, God promised them, explain to them about God's covenant. Matapos maligtas mula sa baha ang pamilya ni Noe ay gumawa ng lipan ng Diyos sa kanila. Do not eat the flesh, eat the right blood, the right At blood. ang sabi doon na kayo magkakain ng laman na may dugo. Already verse 4, diba? Verse 4, the blood of the man and animal, it is their life. Sapagkat mismo yung dugo na yun, tao man, hayop, ay naroon tayo. Already I told you, when you read in the Bible, to understand, try to understand, like this, says about Christ. Katulad ng sinabi ko sa inyo na kung kayo nagbabasa ng Biblia, kailangan unawain mo bawat binabasa mo ay tungkol kay Kristo. Yeah, that's why verse 6 says about image of God, because you are created as the image of God. You made as the image of God. That's why do not eat, drink the blood. Or Kaya naman doon sa isip, sinabi niya, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao, kaya hindi kayo dapat kumain ng dugo. Apostle Pablo, he understand about this image of God, because Jesus Christ, was image of Ibig God. sabihin, naunawaan mismo ni Pablo, yung ibig sabihin ng sinasabing larawan ng Diyos, at si Kristo ang larawan ng Also, Diyos. God created us as the image of God. At tayo nilikha ng Diyos ayon sa larawan niya. That's why it's God's will. We have to also shed our blood. Kaya naman, tunay na kalooban ng Diyos sa tayo magbubuli ng But dugo. don't worry, you don't need really shed blood. Huwag tayo mag-alala sapagkat hindi naman literal na magbubulo tayo. What's the meaning of shed blood? Deny your own self. Ibig sabihin ko na magbubulo ng dugo ay limutin ang ating sarili. That's why Leviticus chapter 17, 11 and 12. Okay, verse 11 and 12.
Levitico, Kabanatang 17, 11 hanggang 12. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang ibinigay sa inyo sa ibabaw ng labana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tutubos dahil sa buhay. Kaya aking sinabi sa mga anak ng Israel, sino man sa inyo ay pagkakain ng dugo, ni mga taga-ibang bayan na nagkikipamayan sa inyo, ay huwag kakain ng dugo. Now, Jehovah God give to Israel the law and commandments. Ang Diyos mismo na si Jehovah, ibinigay niya ang kanyang Diyos. Yeah, because as a shadow of the blood of Christ. Bilang larawan o anino ng dugo ni That's Kristo. why already I told to you again. I will talk to you when you read the Bible, compare with Jesus. Lagi ako sinasabi sa inyo na kapag kayo nagbabasa ng Biblia, hayaan niyo kung makita ninyo ang ating Panginoon Kristo. That's why verse 11, diba? It is the blood that makes atonement for the souls. At ang sabi doon na yung dugo na yun ang nagiging katubusan ng iyong mga kaluluwa. And the verse 14, sabay-sabay ko. 14, sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niya ay gaya rin ng buhay niya. Kaya sinabi ko sa mga anak ng Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay nasa kanyang dugo. Sino mang kumain niya ay hihiwalay. If you eat the drink blood, At ang sabi ko ng sino mang kakain o iinom ng dugo ay hihiwalay. why? Because you need only blood of Jesus Christ. Sapagkat ang tanging kailangan lang natin ay Only through blood of Jesus Christ you can be saved from the sin and into heaven. ang tanging dugo lamang ng Kristo magiging daan para tayo po ay maligtas at makapasok sa It kalagayan. is not important how much you have sinned, how much you are sinner. Only God will still want to see the blood of Jesus Christ. Kaya nga po hindi po importante o hindi mahalaga kung ano ang bigat, ano ang laki ng ating kasalanan. Ang mahalaga ay makita sa atin ang kalwalatian ni Kristo. That's why when Israel people came up from Egypt, God said, kill the sheep, and then get blood, put the Kaya naman bago lumabas mula sa Egypto, ang mga Israelita ay nagpatay sila ng mga tupa at kukunin ang dugo at ilalagay doon sa hamba ng kanilang And inuman. then at night, the angel of the death is to every houses. At sa gabi yun ay nagalaw ang isang anghel na mamumuksa at sisiyasatin ang bawat tahanan. If this blood of the sheep pass over the death, At kung nakakita sila ng dugo doon sa hamba ng mga pintuan ng mga bahay, ito'y kanilang lalabas. but no blood, the first man died on the house. Pero kapag wala silang nakikita ng dugo doon sa hamba ng kanilang mga pintuan, lahat ng mga pamangkin na nakatira roon ay mga And then he did not open the door and see, do you have sin? You have sin? Not asking to them how much sin or how much they have sin. Pero tandaan natin, nung dumadaan ang anghel sa mga bawat bahay na yun, hindi binubuksan ang pintuan at itinatanong ang pang iyong kasalanan. Gaano ba kalala ang iyong kasalanan? Only angel saw the blood. Only this blood pass over. Okay, pass Ang over. tawag lamang magiging daan para maligtas sa mga tao sa loob ng tahanan iyon ay kapag nakakita ng dugo sa kanilang mga pintuan. This is shadow of the blood of Jesus Christ. Only His grace. Ibig sabihin, kailangan mo yung nagiging anino ng dugo ni Kristo na siya naging biyaya sa atin. When we into the heaven, God want to see only the blood of Jesus. Kaya ako sa ating pagpasok sa kalangitan, ang tanging hinahanap lang sa atin ng Panginoon ng Diyos ay ang dugo ni Kristo. It is not important how much you have sinned, how much you are evil man. It's Kaya not po, important. hindi na po sisiya sa atin kung gaano kalala, kung gaano kalaki yung ating kasalanan na nagawa. Of course, we have to fight it or get to sin. It is true. We have to fight it. Totoo naman po na kailangan natin labanan ang mga lahat ng kasalanan dumarating sa atin. But finally, you can know you are only really sinner, truly sinner. Pero maunawa natin mabuti sa kahuli-hulihan na tayong lahat ay naman makasalanan. If you can really overcome the sin, no need Jesus, no need Jesus. Jesus no need died on the cross. Sapagkat ang totoo, kung kaya lamang natin mapagtagumpayan ang kasalanan, hindi na natin kailangan si Jesus Cristo. That's why in the most holy place, there's Ark of the Covenant, the Ark of the Covenant. Kaya naman doon sa dakong kabanal-banalan ay makikita po yung kaba ng tipan. Inside Ark of the Covenant, this Katrudima, the Moses, the tablet, the stone tablet, and then the step of the Aaron, the jar of the manna. At mula doon sa kaba ng tipan na yun, ay meron tatlong nakasilid doon. Una,
ay yung tungkod ni Moises o tungkod ni Aaron. At ang pangalawa ay ang lalagyan sa sidlan ng mana. At ang pangatlo ay yung dalawang tapyas na bato na kinasusulatan ng Moses. Yeah, that is, this one is all our sin, our sin, our At sin. lahat ng mga bagay nito'y tungkol sa ating kasalanan. Yeah, in the most holy place, that is our final place, the heaven. At alam natin na yung dakong kabanal-banal na yun ay ang ating hinahantungan at yun ay ang kadalian. That is God's will, God's mind, put on inside of the ark of the covenant, close ark of the covenant. Nakalooban talaga ng Diyos na lahat ay mailagay mula doon sa kabanal ng Panginoon. And then when the most high priest into the most holy place get blood and then spray on the cover of the At kapag pumasok na po yung dakilang sacerdote doon sa dakong kabanal-banalan, kailangan na meron siyang taglay at dala-dalang dugo at imiwisit niya ito doon sa kabanal ng Panginoon. that's why Bible call the mercy seat, that place cover of the covenant's mercy seat. Kaya nga po, ang tawag ng Biblia sa dakong iyon ay luklukan ng haba o awa. That is says about our salvation. Na ito ay tumutukoy sa ating kaligtasan. God said, I try to see my blood of the Christ. Na sinasabi ng Diyos, ang tanging nais ko lamang makita ay ang dugo ng aking anak na Kristo. Already you are all sin and mistake. Already inside the covenant, after the covenant. Lahat ng iyong pagkakamali, lahat ng iyong kasalanan ay nandun na nakapaloob sa kabanang tipa. Yeah, please try to understand God's covenant from the beginning. Kaya kailangan natin maunawaan yung naging tipa ng Diyos mula pa sa pasimula. Not only one time, not only time of the Jesus Christ. From the beginning, there's only covenant, God's covenant. Hindi lang ang isang tipan ang dapat natin unawain, hindi lang yung dapat na tipan doon sa ating Panginoon Kristo, kundi yung maging tipan bago pa ang pasimula. Time come, you will be sinner, but don't worry, because your sin will into the ark of the Kaya covenant. lahat ay maging makasalanan, pero hindi tayo mag-alala sapagkat lahat ng kasalanan na nagawa natin ay may papaloob doon sa kabanang ng tipan. Which means God said, don't worry your sin, because I cover, and then on the cover, I spray blood of the Christ. Blood of Kaya Christ. hindi natin problemahin pa kung ano man ang kasalanan na nagawa natin sapagkat ito'y tatakpan na ng Diyos at sasayiban ng dugo ni Kristo. If you really believe in blood of Jesus Christ, I not see your sin anymore. Kaya naman lumalalalim tayo sa dugo ni Kristo, hindi na makikita yung kasalanan natin. Already I cover your all sin. Already I put your sin in the blood of Jesus Christ. Sapagkat ilakpanan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. That's why really you are thanks God because of Jesus Christ. Kaya nagpapasalamat tayo dahil kay Jesus Kristo. Even though still I have sinned, but really thanks God because of blood of Jesus Christ. Totoo po na tayo ay nagkakasala pa, pero nagpapasalamat tayo dahil sa dugo ni This Kristo. covenant is not simple, not only one time. From the beginning, time to time, again and again, God made this covenant to us. Kaya mga maliwanag na hindi lamang po isang beses ang tipan-tipan ng Diyos, kundi paulit-ulit na ng tipan-tipan bago ang pasimlay, inibigay na sa atin ang tipan ng Diyos. That's why Leviticus chapter 17, verse 14, the blood is life itself. Kaya nga po, sinabi mismo dun sa Levitico, kabanatang 17, talata 14, yung katumbas ng dugo ay buhay. That is said about blood of Jesus Christ. At yun ay tumutukoy sa dugo ni Jesus. Now through Moses, God said to us, blood of Jesus Christ, that is his life. Kaya ako sa pamamagitan ng kautosan ni Moises, ay pinapakita sa atin na sa pamamagitan ng dugo, may buhay. Which means, God said to us, already you are saved from your all kind of your sin and mistake by the life of Jesus Ibig Christ. sabihin, sinasabi lamang sa atin ng Diyos, ano man ang kasalanan, lahat ng yan iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Jesus Kristo. On the cross, Jesus Christ shed his blood. He gave to us his life. Ito na mula sa krus ay nagugo ng dugo ang ating Panginoon Jesus para sa atin at ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Also, Genesis chapter 6, 18, God made covenant to Noah. You make the ark, no? And then
with your family into the ark. Mula sa Genesis ng amin, dalang ng 8 ay nagipagtipan ng Diyos kay Noe at sinabi sa kanya gumawa ka ng daon at hayaan ang buong pamilya may pumasok sa pagkatao. All the disciples of Jesus Christ, they understand this one says about baptism. Baptism. At ang tuwagin ang halaga ng itinutukoy po dito ng ating Diyos kay Noe ay ang bautismo. Jesus Christ, what is true baptism of Jesus Christ? Crucified on the cross. He's dying on the cross. Ano po ba ibig sabihin ng bautismo ng bawat sa pusabi? Ito po yung mamatay na kasama ni Kristo sa krus. That's why this John chapter 6, 18, the beginning of the ark, that is death of the Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung daon na ginawa ni Noe ay kumakatawan sa kamatayan ni Kristo. 40 days water came from heaven and then means already Christ died. Christ died by the blood. Apat na araw na dumating yung ulan at nagpabaha sa sanlibutan at yun ang naging kumakatawan sa kamatayan ni Kristo. In the Bible, many places 40 days, 40 days, fasting 40 days, 40 days, Moses 40 days, Elias 40 days, Jesus 40 Alam days. natin na sa Biblia ay marami tayong mababasa tungkol sa 4 araw. 4 araw si Moises sa bundok, 4 araw na taga-ayuno, 4 araw. Yeah. Pinapagin. Also, Israel people 40 years in the desert. At magyan mga salita ay nagkaroon ng 40 taong paglalakbay sa ilang. That is our spiritual life. At yan po ang kalalagay ng aming spiritual. In the Bible, 40 years, one generation, whole our life. At alam natin sa Biblia, kapag sinabing 40 taon, ito po yung henerasyon ng tao. Through whole our generation, we have to meet Jesus Christ, we have to die with Jesus Christ. Ibig sabihin, sa lahat ng ating henerasyon, kailangan natin talaga makilala, masumuhan sa Yesu Cristo sa ating buhay. Yeah, okay, First Peter Unang Pedro, chapter 3, verse 20-21. 3:20-21. Na naunang panahon ay mga suwali na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nanatili ng araw ni Noe. Samantalang nilihanda ang loob na sa loob nito ay kakaunti. Sa makatibag ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon ay nagligtas sa makatunig bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman, kundi sa pag-ibig ng isang mabuting bibig o bibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagkahuli ng mabuting ni Yesu Cristo. Yeah. Now Peter said that only 8 souls, Noah's family, they were saved through water. Pinabagin ni Apostol Pedro na yung naligtas mula dun sa baha ay 8 kaluluwa lamang. Yeah. Except this Noah's 8 family, they all died by the water. At maliban po sa 8 ito na pamilya ni Noe, lahat ng tao ay namatay sa pamagitan ng baha. Yeah, but this Noah's 8 family, they were saved from the water, from the water. Pero alam natin itong 8 pamilya nito ni Noe ay naligtas mula sa tubig. Which means, like at verse 21, this Noah's blood, that is baptism. What's the meaning of baptism? Dying in the water. At ang sabi doon, ang kahawig noong daon na yun, na baha ay ang bautismo, mamatay. Yeah, that's why, like I said, not is removal of the physical, some dirty. After we from this, we try going to do the direction of Jesus Christ, going to kindness of the direction of Jesus toward God and His direction. At ang sinabi dito, ito'y pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi sa pagdinig ng isang mabuting bibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng mabuting ni Yesu Cristo. Jesus Christ, He died. This ark of the Noah is Jesus Christ. Kaya ako magiging maliwanag sa akin na yung kamatayan ng ating Panginoon Yesu Cristo, ito ba nararamdaman doon sa loob na iyon ang kamatayan ng Yesu Cristo? Yeah. Through death of Jesus Christ, Noah, they saved from the water. Kaya ako sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Yesu Cristo ay naligtas sa baha ang 8 kaluluwa na Panginoon. Every promise in the Bible is death of Jesus At Christ. sa lahat po ng mga naging pangako ng Diyos sa Biblia ay naroon ng kamatayan ni Yesu Cristo. Genesis chapter 9, Genesis 30 to 70, sabay-sabay. Yeah? 13 hanggang 17. Ang aking bahagi ay ilalagay ko sa lagaha at siyang magiging landa ng dipan ko at ng lupa.
at mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alabaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang maghari sa alabaap at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa iyo at sa bawat kinapan na may buhay sa lahat ng naman. Ang tubig ay hindi magiging bahang nilipot sa lahat ng naman at ang maghari ay basa sa alabaap at aking makasan upang aking naalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at bawat kinapan na may buhay sa lahat lamang na nasa ibabaw ng lupa. Ang sinabi ng Diyos kay Yahweh, ito ang tanda ng tipan na nilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Again, after Noah's family came up from Akiba, again God let them remind about God's covenant. At pagkakas na po ng mga pamilya ni Yahweh mula sa pagkalitas na ay nakipag-ibang muli ng Diyos. After flood, God said, I said my neighbor is myself, Jehovah God said, my neighbor, myself is in the crowd. At pagkatapos na ng baha ay timan-timan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bahagkari. Sinabi doon, aking bahagkari. Yeah, neighbor is certainly for the sign of the covenant between God said, me and you. At sabi nito, ito'y magiging tanda ng tipanto at ng lupa, ng tao. And that's why today you can see neighbor in the crowd. Kaya ngayon, di ba, minsan-minsan nakakakita tayo ng mga alasan. Alam mo, Yeah, that's why when you see the neighbor, please remind this project. Understand how it has at happened. kapag nakakakita tayo ng bahagkari, kailangan maunawaan natin mismo sinasabi ng dalaman nito. Verse 15, diba? I remember my covenant which is between me and you and every living creature on flesh. And then through the water shall never again become a blood and destroy all flesh. At sabi ko na alalahanin ko ang aking tipan, ay nilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapan na may buhay at sa lahat ng laman. At ang tubig ay hindi magiging bahang nilipot sa lahat ng Yeah. laman. Verse 16, when you see the rainbow, you remind this is every covenant between God and you. At kapag makita ninyo ang baghari, sabi ng inyong masdan at maalala, ito ang walang tipan ng Diyos at ang bawat kinapan na may buhay. And then verse 17, again he said, but this is sign of the covenant which I have established between me and you, me and us. Asa 17, ito ang tanda ng limang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman. God said, rainbow, diba? God said, this God, Jehovah God said, that is rainbow. At sa lahat ng talaan na binasa natin, binamagin ang baghari. When you see the rainbow, oh, it's beautiful. 7 colors, oh, beautiful. There's no mind, only beautiful. Kapag nakikita natin ang baghari, wala tayong mag-iisip kundi ang kagandahan nakikita natin na may bitong klaseng kulay. But this meaning of the spiritual meaning of rainbow, Jehovah God said, I'll be died for the covenant, for the my covenant. Pero maliwanag na kapag nakikita pala natin ang baghari yun, ay nagpapaalala sa atin ng nagigipan ng Diyos na siya'y mamamatay bilang kanyang lipan. Like us, Jehovah God is like us, some in the crowd, in the heaven. But rainbow is on the heaven. Bagamat alam natin na yung Diyos ay nasa ibabaw ng ulan, samantalang yung baghari ay nandun sa ilalim ng ulan. Which means, for my covenant, I will heal from you. Ibig sabihin lang noon, dahil sa inyong mga kasalanan, ako'y mamamatay. Kaya kung yung konti ko noong baghari ay parang pana. Yeah, that's why Jesus Christ, when he crucified on the cross, was pierced by the sword by his side. That is rainbow. Yan ang dahilan kung bakit mamamatay ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay sinaksak sa kanyang kaibigan na parang isang tulos na galing sa isang pana. Yeah, from the down, Jesus Christ on the ground, but like a high place, then by the rainbow was died. At mula sa ibaba ay makikita natin na isinaksak siya na parang kung isang tulos na galing sa isang pana. Yeah, thanks God, because again, God want to remind us God's covenant, what is meaning of At covenant. paulit-ulit na binabagi sa atin kung ano yung naging tipan ng Diyos sa atin. Genesis chapter 15, there's also covenant with Abraham.
Genesis 15, nagkaroon din ng tipan ng Diyos kay Abraham. from verse 4 hanggang 11, God said, diba, verse 3, Abraham, look, you have given me no offspring, diba? That's why I give you your son, your heir. Sinabi doon sa 3, ang sinabi niya na, narito hindi mo ako binigyan ng anak. Narito isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. And then verse 4, okay, sabay-sabay. 4, at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya ganyan sa akin. Hindi ang tao ito magiging tagapagmana ko, kung nilalabas sa iyo sa iyong katawan, ang magiging tagapagmana ko. Yeah. Verse 5 also same, diba? But verse 6, Abraham believed in the Lord, his promise, and then he became righteousness. At doon sa 6, sinabi ng Panginoon at sumapalataya siya sa Panginoon at ito'y pinilang nakatulyan sa kanya. Yeah. But according to verse 5, Abraham, he asked God, so shall your descendant be? Asking. Abraham, he did not understand about God's promise. Doon sa 5, hindi may paniwala at hindi kaya ang liwanapin ni Abraham kung anong mangyayari ng tipan ng Diyos. That's why, again, God made covenant with Abraham. Kaya naman, buoy, gumawa ng tipan uli ang Diyos kay Abraham. Verse 7, diba? I am the Lord, Jehovah God, whom you brought you out of the Chaldea Ur. Ako ang Panginoon na nagalis sa iyo sa Ur, ng mga Chaldeo. And then verse 8, diba? Abraham said, Lord God, how shall I know that I inherit it? At sa 8, sinabi ko, Panginoon Diyos, paano ang pagkakakilala ko na aking mamanahin? Question is, how can I understand? I be the way of the Christ. Ibig sabihin, paano ko malalaman na ako magiging daan ng Kristo? Yeah. Okay. Maybe next time you understand. Verse 9, sabay-sabay. 9, sabay-sabay ko, ang sinabi sa kanya, maglalakad dito sa akin isang damadagang batang 3 taon ng lulang, ng isang babaeng pambilang 3 taon ng lulang, at ng isang lalaking tubang 3 taon ng lulang, at isang kinakain na bato-bato ng isang kinakain ng lalapati. Verse 9, bring me 3 years old, this kind of animals, and cut them too. Verse 10, cut them too. Sinabi ng Panginoon na maglalakad ng mga hayop nito ng 3 taon gulang at dating sa 2. Yeah. This is said about also Jesus Christ. Ang tinutukoy dito sa Yesu Cristo. That's why God said to Abraham, only 3 years old, because Jesus Christ went from this after 3 days. 3 taon lamang hinihili na taon ng hayop ng ating Panginoon na kumakatawan naman sa pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Yeah. Cut them in two, divide 2. That is says about the face of Jesus Christ on the cross. Sabi doon natin sa 2 na siya kumakatawanan sa pamatay ng ating Panginoon Jesus. And then only God passing through the animals, between the animals. At ang Diyos ay dadaan mula doon sa pinag-ating hayop. Which means, man, we cannot keep our covenant to God. Ibig sabihin, bawat sa atin hindi natin kaya dito pa rin ang ating tipan sa Diyos. The covenant, all the covenant in the Bible, God said, belong to me. I keep this covenant. Pero lahat ng tipan na yun, ikabilang sa Diyos. Kaya naman aking gagawin ang aking tipan sa Diyos. Don't worry about you. You are equal. You cannot keep my covenant. At huwag natin ipag-alala kung hindi man natin matutupad ang lahat ng ating tipan. Only just believe. Time comes, God will fulfill this covenant. Just believe. Ang kailangan lamang natin gawin ay manampalataya sapagkat tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang tipan. Ang kailangan natin gawin ay manampalataya. If you believe my covenant, my promise, it is the righteousness of God, righteousness. Kung pananaligan mo ang aking tipan, ito ay pagiging katwiran para sa iyo. Please you understand, man, we are very small men, not God. We need different from God. Tandaan po natin bilang tao, tayo isang habak lamang at hindi natin pwede ikumpara o ibantay ang ating sarili sa Diyos. If God said, if you are really not keep my covenant with me, I will kill you, all will go to hell. Kaya kung sasabihin ng Diyos sa atin na kung hindi natin matutupad ang kanyang mga utos, tayo pupunta doon sa impyerno, gagawin niya lahat yun. That's why when Adam and Eve destroyed the covenant between God, again, God
make covenant again, remind them again. Kaya naman kung papansinin po natin na matapos po na sumuway si Adan at si Eva sa tipan ng Diyos, muli gumawa ng tipan ng Diyos. Again and again, di ba? Noah and Moses and Abraham, all again and again, they covenant, remind covenant again. Paulit-ulit na ang tipan ng Diyos ay ginawa niya sa tao. Mula kay Adan, papunta kay Noe, papunta kay Moises, papunta kay Abraham. Don't worry about your salvation and then to be God's children. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-alala para sa ating kaligtasan o sa ating pagiging anak. Yeah, if you believe in Jesus Christ, God will fulfill His promise, His covenant in you. Sapagkat kung tunay na tayo pinananalig ng Diyos kay Kristo, tutuparin ng Diyos ang lahat ng tipan na ginawa niya para sa Yeah, that's why you see in the Bible, those who serve to God by the Holy Spirit in the Bible. Ipasal po natin, mabuti lahat ng mga taong naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. We can see all they not through faith, but God gives them faith. Makikita natin na kung paano ang mga taong ito yung una hindi po sila magpagtataglay ng banal na malataya. Ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila ng banal na malataya. Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joseph, all the God's people in the Bible, they are many, but that's why make mistake again, also commission to God. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, silang lahat ay mga patuloy na mga taong nagkakasala ng paulit-ulit sa Diyos. And then God, thanks God, time to time encourage them. Again, stand, and then follow me. God gives them to faith and the hope to heaven. Pero ipinakita ng Diyos kung paano silang itinatayo. At habang sila itinatayo, binibigyan sila ng pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila, binigyan sila ng tunay na pag-asa para sa kanila. Please remind, I will remind you, before the Christian world, there's God's covenant. Kaya ako pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mensahe ito na meron na ang tipan ng Diyos bago pa ang kasunod. Even though before Adam become sinner, even though you become sinner, already God set upon His Son as the Christ in heaven. Na bago pa lang nagkasala ang tao, bago pa lang nagkasala, ay itinalaga na ng Diyos ang kanyang anak para ikaw ay makarating doon sa kanya. God made covenant to us. I come by the grace of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ. You will be my son. Nagkakipagtipan na natin ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng anak niya sa Kristo. Tayo magiging anak ng Diyos. Which means this covenant. I come, I will make you my son in Jesus Christ. Ibig sabihin, itinalaga na ng Panginoon sa atin na tayo magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Only just believing my promise. Just deny your own self and believe my promise. Ang kailangan lang natin gawin, panaligan ang kanyang pangako at limutin ang ating mga sarili at manatili sa kanyang pangako. You see Old Testament times in the world about war in Israel, fighting like the Second World War. In the World War, God said, I fight with people you. I go people you go there and fight with you. Kung titignan po natin at papasilin po natin na nangyari sa mga salita kung paano sila nagkikipag-ima, paulit-ulit, sinasabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala, ako ang lalaban para sa inyo. That's why when God used the Gideon, first time 30,000 soldiers came to fight. Kung makikita natin at papansinin natin doon sa panahon ni Gideon na utusan ng Diyos na makipag-ima, ang unang pinili niya ay 30,000 katao. But God said, let them go home. Only 300. He made 300. Pero di ba sinabi ng Panginoon, bawasan mo ang iyong nakikipaglaban, gawin mo na ang 300 katao. Yeah, because I show you, I am your God. I am fighter for you. I fight for you. Sa pamamagitan ng kakaunti na ito na lalaman, ipapakilala kung sino ako sa iyo. Ako ang lalaman para sa iyo. But how about in the Old Testament Bible? Like I said, David, he did not fully believe in God, like not really depend on God. That's why he said to his Joab, the chief commander, Joab, you go to all the places of Israel and count. You have how many soldiers, how many because you have to go to war. Di ba sa lumang tipa, nabanggitin po sa David ay hindi po lubos na mayroong pananampalataya talaga sa Diyos. Kaya naman nakita natin na inutusan niya mismo yung kanyang leader ng kanyang mga kabot na si Joab. At anong sinabi niya, bilangin mo ang lahat ng mga kalalakihan pwedeng lumaban sa ating bahay. Yeah, but God really angry to David. Pero nagalit ang Diyos kay David. That's why God said, you choose this one, really, from this one. But
they choose what's that? The Sikh come to the Israel and die. At alam niyo ba na sinabi ng Panginoon, hindi yan ang pinipili ko sa iyo. Ang pili mo yung may mga karamdaman na mamamatay na. Yeah, what's the sin of the Solomon? Ano ba yung naging kasalanan ni Solomon? Of course, there's many sins. Marami siyang nagawang kasalanan. But most important sin is he did not really depend on God. Ang naging kasalanan lalo ng malala ni Solomon na hindi siya nagtiwala sa Diyos. Yeah, because God said to Solomon, do not prepare many hosts, because I am your fighter. Sinabi mismo ng Diyos sa kanya na huwag siyang maghahanda ng maraming mga kabayo para lumaban sapagkat ang Diyos mismo ang makikipaglaban. Yeah, God asked to Solomon, do not make many gods. Number one. Number two, do not prepare many horse. Number three, do not make many wives. At ang sabi doon, ang inutos sa kanya, huwag kang gagawa ng anumang malaking grupo, huwag ka rin gagawa ng maraming mga kabayo, at huwag ka rin kukuha ng maraming asawa. Yeah, because God wants to say to Solomon, I am your God. Don't depend on me. I am your fighter. I am your husband. Ipinapaliwanag mismo ng Diyos kay Solomon na ako mismo makikipaglaban sa iyo, ako mismo yung iyong magiging tagumpay, at ako yung magiging asawa. Yeah, only God, only God. Only God, only Jesus Christ, you can be. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang ating kailangan. Sa Jesu-Cristo lamang ang ating kinakailangan para makapasok sa kanila. Also, Genesis chapter 17, there is also covenant, the circumcision. Sa 17 ay nakipagkipanuli ang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuli. From 9 to 14, di ba? Okay, sabay-sabay. 9 hanggang 14. Sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at iyong hindi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin at sa iyo, at sa iyong hindi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa iyo, at kayo'y tutuliin sa laman na inyong balat na masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo. At ang walong araw ay tutuliin sa iyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay, o pinilisan sa lahi, o ng sinumang tagay ng lupa na hindi inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang biligan ng inyong salapi ay dapat ulitin, at ang bawat iba ay isa sa inyong laman na pinakatipang walang hanggan, at ang lalaking hindi pinuli at hindi pinuli sa ang laman na kanyang balat na masama. Ang taong yun ay may hiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. God coming to Abraham, and you shall be circumcised. Ikinutos ng Panginoon kay Abraham, kailangan kayong ulitin. Yeah. Verse 11 also, you shall be circumcised in flesh of your foreskins. Ang sabi doon na kailangan kayong ulitin sa laman ng balat na masama. Yeah, because it is a sign of the covenant between me and you. Sapagkat ito'y magiging tanda ng aking tipan sa inyo. But this is the state about death of Christ. Jesus. Pero alam natin na ito'y tumutugin sa kamatayan ng Kristo. That's why disciples, they understand this meaning of scripture, meaning of the circumcision, based on Jesus Christ. Kaya naman bagay mga nagaling ang gawa ang buti na iyong patutuloy yun ay kumakabawas sa kamatayan ng Kristo. That's why Apostle Paul said, you need circumcision of the Christ. You need circumcision of the Christ. Kaya diba sinasabi nito sa Pablo na kailangan yung patutuloy niya sa Kristo. But verse 12, why 8 is old? Why 8 is old from the age of circumcision? Pero sa 12, bakit nga po ba sinasabing dapat 8 araw pa lamang ay ulitin niya ang bata? Yeah, because the 6 days, Jesus Christ died on the cross. Yeah, on the 6th day, like a Friday, on the Friday. Sapagkat alam natin na ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay sa ika-6 na araw ng isang linggo. Okay, in the Bible, there's only 7 days, diba? Like Genesis chapter 1, 7 days. First to last Dito, 7 days. ang mga tao ay nagkaroon lamang ng 7 araw sa isang linggo. What is the meaning of the 8 days? New day, born again, new days. Kapag sinabi kong ikaw ang araw, yung sabihin dito isang bagong nilalang, isang bagong araw. That's why Jesus Christ died on the 6 days. He was in the tomb 7 days and 8 days. Sunday, today Sunday, natural days. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay namatay sa ika-6 na araw, siya pinahimig sa ika-7 araw, at ako'y magulit sa ika-8 araw.
Yeah, which means he was not belong to 7 days in the Genesis chapter 1 and the Kaya nga po magkikibalik sa atin, hindi na po siya kami nandoon sa 7 araw sa Genesis. It is our celebration of same day, but you are not belong to first generation, like first creation. You are need to be born again, become new creation. Ibig sabihin, hindi na po tayo kabilang doon sa isa sa mga lumang nilalang, kundi tayo po isa ng bagong nilalang. From first day to 7 days, like old man, 8 days, except circumcised, become new man, new creation. Kaya nga po sa unang araw hanggang 8 araw, kabilang tayo sa lumang nilalang. Pero sa ikawalang araw, tayo tutulihin. Ang sabi ko, kabilang na tayo sa isang bagong nilalang. Yeah, that's why Jesus Christ also circumcised also on the 8 days. Kaya naman maging ating Panginoon Kristo ay pinuli sa ikawalang araw. And then Jesus Christ did from this on the 8 days. At 8 days. Maging ating Panginoon sa ikawalang araw sa ikawalang araw. That's why today we worship to God on the 8th new day, 8 days, Sunday. Kaya naman ngayon, ating po pananambahan ay ginagawa sa ikawalang araw. Ito po ay yung araw ng linggo. Like this, all the spiritual meaning of the circumstance, it says about Christ, the resurrection of Christ. Kaya nga po makikita natin dito na yung pagtutuloy ay kumakatawan sa kamatayan ng Kristo sa muling pagkabuhay ng Kristo. That's why when the people accept when they circumcise, this blood is a blood, the coming of blood. At kapag ang isang lalaki tinutuloy, dumadawi ang dugo. Really cut up the skin of the skin of the place and then throw away. No need this one. Inaalis po yung sobrang balat at ito'y tinatapon sa pagkatingin na ito kaya. But this is sign of the covenant between me and you. Pero sa bata, ito pala ay isang tipahan ito sa nagbibigay sa atin ng pangunawa sa Diyos. Of course, last Thursday I explained to you about our church members, explained about our salvation. Ipinaliwanag nga po ang ating pananabahan tungkol sa kaligtasan ng bawat miyembro. Yeah, because there's no problem. Jesus Christ died. Wala po tayong magiging problema sa Kristo ang buhay. Yeah, already also we saw the blood of Jesus Christ that this is life. Nakita natin mismo na yung dugo ni Kristo yung naging buhay. That's why when we really become Jesus Christ already, you are saved from the sin. Kaya ako sa pamagitan ng aming pananampalataya kay Yesu Kristo tayo may kaligtasan na sa atin. But according to John chapter 1, from verse 1 to 4, this word is a word. But of course, the word is Jesus Christ. Pero doon sa Juan, kabanat 1, talatang 1 hanggang 4, ay binabanggit yung salita at yung salita na yun ay si Yesu Kristo. Also, word of God, also the Logos word. At yung salita na yun ay Logos Kristo. In the Logos, there's life. At mula doon sa Logos na yun ay naroon ng buhay. That's why, please you understand, first day, when John and James meet to Jesus Christ already, they were saved by the Jesus Christ. Kaya naman, ang unang pagkakataon na lang ni si Santiago at si Juan ay makilala ng ating Panginoon sa Kristo. Dinaglaynan nila ang kaligtasan. Because Jesus said, come and see. When they come and see, they can't open their spiritual eyes, and then they believe Jesus as Christ. Sapagkat ang sabihin sa kanila ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at tingnan ninyo. Ibig sabihin, simula noon ay nabuksan ang kanilang spiritual ng mga mata at naligtas mo siya. Yeah, that's why elders came up from disciples, place of Jesus Christ and meet his brother Peter. He said, we need Christ, Kaya nga po, na matapos silang makilala ng ating Panginoon sa Kristo at nakakita ni Andres ang kanyang kapatid na si Pedro, sinabi niya, nakilala ko na ang Kristo. And then, please you check the John chapter 5. When you hear my voice, already you have life. At sinabi doon sa 1 Kabanatang 5, sabi niya, sino mang makarinig ng aking tinig ay meron ng buhay. Also, John chapter 11 said to Martha, if you believe my word, my promise, you will not see more deaths. At sinabi niya mismo doon sa Kabanatang 1 ng Juan kay Martha na sinabi niya kung sino man ang makakarinig ng aking tinig ay hindi na makakakita ng pamamatay. Yeah. Also, John chapter 6, he said to 11 disciples, already you are in the night. Because you believe my words.
O sa Juan Kabanata 6, dahil nalilibig na, tinanggap niyo ang aking salita, wala na kayo sa kamatayan. Even though before Jesus died on the cross, John 13, he said to Jesus 3:11, you are fully clean, fully clean. At sa Juan Kabanata 13, sinabi na mismo sa kanyang mga alagad na lahat kayo ilinis na. Yeah, that's why Peter said, 1 Peter chapter 1, we are being born again by the word of God, the Logos word of God. At wala daw sa unang Pedro, kabanata 1, talatang 23, na tayo pinanganak muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, that's why don't worry about your salvation. If you really believe the word of God, already you are saved and then in the resurrection. Kaya hindi natin dapat alalahanin pa ang ating kaligtasan sapagkat kung tunay tayo nananalig sa salita ng Diyos, meron na tayong kaligtasan. Yeah, because this is covenant, diba? This is important. Who is right? Where is right? Iyan ang iba sapagkat sinabi mismo ang pinakamalaga, sino ang buhay at ano ang buhay. Yeah, that's why you see, Bible said, Jesus Christ is life. His blood is life. At ang sabi ng Biblia, si Jesus mismo ang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo ay may buhay. His word is life. Na yung kanyang mismo salita ay buhay. That's why if you believe in blood of Jesus Christ, already you are in life. If you believe in His word, His promise, you are in life. Kaya nga po, kung tayo po ay nananalig sa dugo ni Kristo, meron tayong buhay at kung mananatili tayo sa kanyang salita, nasa ating buhay. Yes, circumcision, that is only sign of their salvation. Kaya mga mag-iwalay sa atin ay pagtutuloy, larawan lamang ng kanyang kaligtasan. Our water baptism also changed, but only as a sign of our salvation. We accept water baptism. Maging ang ating bautismo ay larawan din ng ating kaligtasan. Kaya tinatanggap natin yung bautismo. We can give it to the people anytime, water baptism anytime. At pwede natin gawin ito kahit sa sinamang tao magbautismo. But it is important, when really they believe in Jesus Christ, they can receive the water baptism. Pero ang mahalaga, bago nila tanggapin ang bautismo, kailangan muna silang manalig kay Kristo. But usually today in the church, they said, okay, you follow my prayer. And then when they follow their pastor prayer, after, already you are believers. Pero ang nagiging problema ngayon sa loob ng iglesia, di ba pinasusunod na lang ng pastor, yung mga gusto mananampalataya, pag sumunod sila doon sa panalangin, mananampalataya na sila. Attendant prayer in the church, diba? And then when they follow pastor, it's really very good. Pero tandaan natin, hindi pwede pagtanggap lamang ng panalangin ng pastor ay pananampalataya na. They are making this man, not true believers. Ibig sabihin, ginagawa mo lamang sa religyoso ang tao, hindi po tunay na mananampalataya. We need true faith. Ang kailangan natin ay Individually, you have to really understand, I am sinner, and then come to the cross. kailangan maunawaan nila na sila'y makasalanan at lumapit sa krus ni Kristo. I know it's very hard to understand I am sin. Mahirap naman po na unawaan niya tayo makasalanan. That's why only by the grace of Jesus Christ you can be as children. Pero sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, doon lamang tayo maging anak ng Diyos. Really, I thanks God because when I was in Japan, after so my sin, I understand I am totally sinner, and then comes the cross. Kaya nga, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ako'y nandun sa Japan, nakita ko kung gaano ko makasalanan. Asa ka magitan nun ay nakalapit ako sa krus ni Kristo. And this time also really thanks God because again, God called me. Like as Abraham, Isaac, and Jacob. Again, called me. Again, pinapasalamatan ng Diyos sapagkat ako'y muli tinawag ng Diyos katulad ni Abraham at ni Jacob. Yun naman, di ba? From Berea, I went to other different teachings. But time to time, God hit me, come back to. At naging ang kung kung paano na galing tayo sa mga katuwaan ng Berea, sa ibang katuwaan na ito'y aking pinanggap, pero binabalik pa rin ako ng Diyos sa katuwaan. It is God, di ba? It's God. Really, at the beginning, just like this Holy Spirit, even though you go to different way, title will come back by the Holy Yan Spirit. mismo ang kaparaanan ng Diyos, kahit na humiwalay ka sa Kanya, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ibabalikan namin. Because at the title will not give up us forever. Bakit? Sapagkat hindi tayo susukuan ng Diyos ng kailangan. Even though we don't like God and separate from God, but again, God come and hit and let us come back. Kahit hindi ayawan natin ng Diyos, dahil tayo yung anak ng Diyos, papalunya tayo, ibabalik niya tayo sa Kanya. Because as the God's covenant, Jesus Christ shed His blood. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang tipan, namatay at nabubuo ng Diyos. Already we
have blood of Jesus Christ. Lahat tayo paglayin natin ang dugo ni Jesus Cristo. God wants to see only blood of Jesus Christ from us. Ang tanging nais lamang makita sa atin ng Diyos ay ang kanyang dugo. When he saw blood of Jesus Christ from us, all the time he reminds, you are my son, my wife, please come. At kung makikita niya ang dugo sa atin ni Jesus Cristo, patuloy tayong kapalahanan, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking asawa. Exodus chapter 4, Exodus 4, from 22 hanggang 25, sabay. 22 hanggang 25. Ang iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay, at aking sinabi sa iyo, pahintulutan mo ang aking anak na yumaon, upang siya'y makipaglingkod sa akin, at ayaw ko siyang payamunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, at ang iyong panganay, at nangyari sa damang panuluyan, na sinalubog ng Panginoon siya, at pinagsikapin patayin siya, nang magkagayon sinunggap, si Porang, isang batong patayin, at pinuto ng balat ng masama ng kanyang anak at inihagis sa kanyang panan at kanyang sinabi, tunay na ikaw ay akin at isang asawang babagsik. After 40 years, God said to Moses, you go back to Egypt to save my people. Pagkatapos ko ng 40 taon, ibinabalik ng Diyos si Moises upang iligtas ang kanyang bayan sa Egypt. On the way, the Lord Jehovah God meet Moses and then tried to kill him. At habang nasa daan, ay muli nakilala o nakita ng Diyos si Moises at gusto siyang patayin. That's why his wife Zipporah understand about God's covenant. That's why get the stone and cut up the foreskin of her son. Pero dahil naintindihan mismo ni Zipporah na kanyang asawa ang tipan ng Diyos, kaya naman tinuli ni Zipporah ang kanyang anak. And then she said, but surely you are husband of the blood of two. At inilisik kay Moises yung dugo at sinabi, ikaw ang tunay ko. Which means without blood of Jesus Christ, we cannot come to heaven. We cannot come to God. Kaya ako wala ang dugo ni Jesus, hindi tayo makapasok sa kanila. We cannot blood of Jesus Christ. I will kill you. You cannot never come to me. I will kill you. Ibig sabihin, kung wala tayo sa Jesus, hindi tayo makalala sa kanya, tayo mamamatay. Only with the blood of Jesus Christ. Tanging sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus. Because that is covered from the blood. Sapagkat yan ang naging iba ng Diyos sa mulapan. Okay, Hebrews chapter 11, Hebreo 11. from verse 24 hanggang 29. 24 hanggang 29. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, tumangkin siya ay tawaging anak na babae ni Faraon. Nagpipili pa niya siya ay kampalasan sa kasama ng bayan ng Diyos kaysa magkamulan ng nagsisikupas ng kaligayahan sa pagkakasala na inari ka ng kayamanan ng kadustahan ng Kristo kaysa mga kayamanan ng Egipto sapagkat ang kanyang iniligan ay nagkipan ng kabayaran. Sa pananampalataya ay iwan niya ang Egipto na hindi natakot sa kurot ng hangin sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niya o hindi nakikita. Sa pananampalataya ay nilatag niya ang aswa at ang pag-iwisik ng dugo upang ang mga lipol na sa mga panganay ay huwag silang ihuli. Sa pananampalataya ay sipagdaan sila sa gitna ng dagat na mabula na gaya ng lupang tuyo na nagsulubing gawin ito ng mga nag-iito ay parang manalulod. Verse 24, 25, it is different from Bible. Moses did not like this. 24, 25, alam natin hindi ito ang tunay na nangyari na sinabi ng Biblia. You see, this is very different from Bible. Moses did not do this like this. Alam po natin hindi ito talaga ang ginawa ni Moises doon sa sinasabi. After he killed the Egyptian, he escaped just to save his life. Ang nagdahilan kung bakit tumakas mula sa Egipto si Moises ay dahil nakapatay siya ng isang Egipto. But it is important, verse 26, just after meet the Christ, Jehovah God, Christ, and then he believed in God's plans. Pero maliwanag dahil sa sinasabi ng 26, matapos na makilala ang Kristo, ay naniwala siya dun sa naging pangako ng Diyos. That's why I told you, when Moses believed in Christ already, God removed all the sin of weak point, beset, remove all. And then you are, like I said, you are true believers. You have true faith. Kaya ako nang manalig si Moises, ating Diyos, ay inalis na ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa
sa Kanya. Kaya hindi ka na pwede hindi maging karapat-dapat sapagkat ikaw ay nagkaroon na ng tunay na pananampalataya. That's why verse 28, by faith he kept the Passover and sprinkled blood as the shadow of the blood of Jesus Christ. Ako sa 28, sa pananampalataya, tinatagya ang Pasko at ang pagbisit ng dugo na siyang anino ng dugo ni Kristo. Old Testament time, how long Israel people they keep the Passover as a shadow of the blood of Jesus Christ? Sa lumang tipa, nakita natin kung ilang taon na inalala ng mga Israelita ang Pasko bilang paglalarawan sa dugo ni Kristo. Okay, Matthew chapter 26, Mateo 26, verse 27 and 29. 26 hanggang 29. At samantalang sila ay nagsisipani, ay tumampot si Jesus ng tinapa at pinagkala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga dagat at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At tumampot siya ng isang salong ng pasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayo lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng iba na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dapat ba sinasabi ko sa inyo, nabuhat kayo na hindi na ako iinom nitong bukan ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin ko, panibago ng mga kasama ko kayo sa kaharian ng aking Ama. People just sacrifice on the cross, shed his blood, equal his 12 disciples. Bago mapako ang ating Panginoon Jesus sa krus at pagbubo ng dugo, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad. He took the cup and give thanks, but he doesn't give it to them, saying, drink from it, and all of you. Kinuha niya ang sako at nagpasalamat at ibigay sa kanila at sinabing magsinom kayo nila. And then Jesus said, this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of the sins. Ito ang aking dugo ng pipaan na nagbubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yeah. Already we saw the Bible that it's not new covenant. Only from mouth of Jesus Christ new covenant. Tandaan natin, sinasabi ni sa Biblia na hindi yan ang bagong pipaan, kundi yan ay naging pipaan ni Kristo. From the beginning, the creation of there was covenant, and the time to time, again and again, God made covenant to His people. Nabasa natin mismo kanina na meron ng pipaan bago pa nilikha ang Diyos ang sanlibutan at paulit-ulit at inuulit-ulit ng Panginoon ang kanyang pagkikipagpipaan. Now, Jesus Christ, He want to make His body. Why church? The church. At ang nais lamang po niya ang Panginoon Kristo ay gumawa siya ng isang katawan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng And Iglesia. then finally, people just like died on the cross. He made 11 His disciples, His body. At sa kauluya ay ginawa niya pong sarili niya katawan ng labing isang alagad. And then Jesus Christ Himself again make new covenant with His disciples. At sa Yesu Kristo mismo gumawa ng kanyang pipaan sa kanyang mga alagad. This is new covenant. This is my blood drink. Na itong bagong pipaan, ito ang aking dugo na iniinom. Thanks God. 1 Corinthians chapter 11, Unang Korinto 11, 25-26. 25 hanggang 26. At kayo din iwanan ang saro pagkatapos ng mga hapon na sinasabi, ang saro ito ay isang bawang tipan na aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng pinakay nito at inuman ninyo ang saro ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yeah. Apostle Pablo said, this cup is a new covenant in my blood. Jesus said. Na sinabi niyo ito, ang saro ito ay siyang bawang tipan sa aking dugo. That's why this do as often as you drink in the remembrance of me. Sabi niyo ito, gawin ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-aalala sa akin. This is our now this Holy Communion in the At ito po yung ginaganap natin kumanyon sa ating iglesia. John chapter 13, John 13, Jesus, people died on the cross. He washed the feet of the disciples. Kung ang labing tatlo ay hinugasan mismo ng ating Panginoon sa mga paan ng kanyang alagad. But Peter said, don't wash, you cannot wash my feet because you are my Lord. Pero sinabi ni Pedro sa ating Panginoon, huwag mo mahugasan ang aking mama sapagkat ikaw ay aking Panginoon. Yeah, Jesus said, if I not wash your feet, you are not part of me. Pero sinabi mismo ng Panginoon Jesus, kung di ko hugasan ang iyong mama, wala ka ang magiging bahagi sa akin. Peter said, if like that, please take a bath from my head or my. At matapos marinig ni Pedro ang mata ng ito, sinabi niya, huwag mo lang akong
hugasan, kundi yung paligid. Jesus said, you are already clean, but you are already clean. Just you need to wash your feet. Pero sinabi ng Panginoon, ikaw ay nilinis na. Ang tanging na lamang gawin ay hugasan ng iyong mga That is also saying like as Holy Communion, which is being said. At alam niyo po ba, ang ibig sabihin po noon ay ang banal na hapon. You are already clean by my blood on the cross, but again, remember, remind in your heart. Nalilinis na tayo ng kanyang dugo sa pamamagitan ng krus, pero ito'y pinapaalala lamang sa amin. Yeah, we don't need like today wash other brothers and sisters' feet. Kaya kung hindi na natin kailangang hugasan pa ng mga paa ng ating mga kapatid. Through the Bible, we need reminded again. Jesus already made clean, full of clean of us. Pero sa pamamagitan His blood. ng Biblia ay pinapaalala sa atin at ginagawa nila sa atin na tayo ay nilinis na ng dugo ng That's Diyos. why when you accept Holy Communion, we remind also John chapter 13. We stand like as Jesus Christ wash your feet. Kaya nga po maliwanag na kapag tayo ay nasa komunyon, ay pinapaalala sa atin ang pinanggit sa Juan, pagkatapos ng ito, na parang ginugasan na rin ang Kristo ang ating mga paa. When you accept Holy Communion, you have to remind, already I am clean, already I am the Christ. Kaya kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, lagi ko namin isipin, malinis na tayo sapagkat tayo nakay Kristo. I am really thank you, blood of Jesus Christ. That's why again I want to remind. Kaya naman nagpapasalamat ako sa dugo ni Kristo at lagi ko maalalahanin ito sa aking buhay. The cup of the wine, that is not blood of Jesus Christ. Tandaan natin yung ininom natin sa o hindi ng dugo ni Kristo. Don't believe the teaching of the Catholic Church. Huwag po tayo maniwala sa tinuturo ng mga They said, after my prayer, it will be changed, like a change. ang paniniwala nila kapag ipinanalangin na ng pare, magiging tuloy. It is important. Remember also the blood of Jesus Christ. Pero tandaan natin, ginagawa nila yung pag-alala sa dugo ni Kristo. Again, remember of the covenant from the beginning. Paulit-ulit na ito po yung pinapaalala sa atin yung naging lipa ng Diyos mula sa kasimula. What's the meaning of the covenant? This, but this, without this, there's no covenant. Na ibig sabihin ng lipa, kung walang lipa, wala akong kamatayan. That's why from terminology, word of the meaning of the covenant, this already this. Kaya nga po, mula doon sa lipa na yun, ay merong tinatawag na kamatayan. This of the custom Jesus Christ, we shed His Yung blood. kamatayan mismo ng anak ng Diyos, yung kamatayan ng Kristo. That's why people creation of the world, there's covenant between God the Father and Son, but already there's Christ and blood. Kaya bago pa lamang nilikha ang sanlibutan, ay meron ang agad-ipan ng Diyos, merong magiging kamatayan ng anak, at merong dugo ng anak. Don't think like that's a physical blood of Jesus Christ, like a physical blood. Kaya huwag natin isipin na yung dugo na yun ay ipakatawa sa katulad ng dugo ng pisikal. What's the spiritual meaning of the blood of Jesus? His life, but His life. Na ang spiritual na ibig sabihin ng dugo ni Kristo ay ang kanyang buhay. Which means already from the creation of the this covenant, time come, I give to my church, my wife, my life, my Mula life. sa tipan na yun sa pasimula ay sinasabi lang natin na sinasabi ang salita ng Diyos na sa mamamagitan ng anak ng Diyos na nakipagtipan sa atin ay ibibigay ko ang aking buhay para sa iglesia. We need to faith, not having none. Kailangan natin ay kunin ang pananampalataya at hindi karunungan. I know, first time it is very hard to really accept to your heart. Paring ako na nahirapan tayo sa unang pagkakataon ng tagabi ito sa ating mga puso. That's why again and then check the Bible, reading again, and then asking God, please keep me to faith. Kaya nga pinakamahalaga ay ulit-ulitin natin basahin at patuloy tayong humiling sa kanya na bigyan tayo ng tunay na pananampalataya. And then if you are hearing other different message, you can understand, oh, this is this Kaya is kapag different. nakakay na tayo ng makatuwaan, hayaan na natin hindi yan ang totoo. All the Bible says only Jesus Christ. Tandaan natin, ang mabuhan ng Biblia ang aming tinutukoy lamang kay Jesus Cristo. God want to give to us blood of Jesus because that is life. At ang nais lamang binigay sa atin ng Biblia ay yung dugo ni Cristo sa pagkakaroon ng buhay. If you have blood of Jesus, already you believe in Jesus Christ, your sin, all of your sin are covered At by kung Jesus. nagay natin ang dugo ni Cristo, pinapanaligan natin ang dugo ng ating Panginoon sa Cristo, ang mga kasalanan, lahat ng ating kasalanan ay pinakpan na. The days of the angel will pass over. You will be saved from the death. Kaya naman kahit dumating yung anghel na mamamuksa, tayo magiging ligtas doon sa kamatayan. And when you enter the heaven, when you into the most holy place, if you have blood of Jesus Christ, you will not die. At sa pagpasok natin sa kalitaan, pagpasok natin doon sa nakakabalabalan, hindi tayo mamamatay. And then if you have blood of Jesus Christ, all your sin and mistake will
remove, cover. Ako, tagay namin ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Lahat po ng ating kasalanan ay hindi. And then like as Moses, Abraham, even though change Bible record, all your sin, remove all your sin record, and then you are like your deeds will be like as Abraham, Moses, change, God will Kaya change. katulad na po na nangyari kay Abraham, kay Moises, lahat po ng mga kasalanan na kanyang nagawa, ituloy na tapat at nabaliwala. Finish already, your name is in heaven. Ibig sabihin, ang iyong pangalan ay nandun na sa kanila. That is resurrection, diba? That is resurrection. Iyan ang iyong tuloy na muling pagkakulang. We need to pray. Ang kailangan natin ay pananaw. Okay, let's shout three times. Oh my soul, come on. O may soul, overcome, tayo po'y manalangin.